Ang gospel message po natin for today, March 24, Monday ay ang title, Buhay kasama si Hesukristo. Mula sa aklat ng Pilipos chapter 2, verses 5 hanggang 11. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Sa makatuwid, bagay ang kamatayan sa krus, kaya't siya'y itinaas ng Diyos sa kaitaasan at binigyan siya ng pangalang higit sa lahat. Pangalan. Amen. Maraming tao ang nagtatanong ng bakit walang nangyayaring mabuti sa akin. Hinihiling nila iyon dahil nabubuhay sila nang wala si Hesukristo. Upang mamuhay kasama si Kristo, dapat mong mahalin, malaman ang tungkol sa kanyang pampublikong ministeryo at kung ano ang kanyang ginawa pagkatapos sa panahon ng kanyang pampublikong ministeryo. Binanggit ni Jesus ang 4 na aspeto na dapat magsimula sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni Mateo, binanggit niya ang tungkol sa kung ano ang kailangang baguhin. Sa Ebanghelyo ni Marcos, binanggit niya ang tungkol sa kung ano ang kailangang itapon. Sa Ebanghelyo ni Lucas, binanggit niya ang tungkol sa kung ano ang kailangan matagpuan. Sa wakas, sa Ebanghelyo ni Juan, binanggit niya ang tungkol sa kung ano ang kailangan tamasahin. Ang Hudismo na isang Orthodox na Kristyanismo ay hindi naniniwala na naghangad na makilala si Kristo. Lubos mong maunawaan ang espiritual na mundo kapag malinaw mong nakilala si Kristo na umiral sa mahabang panahon, nagkatawang tao, ay gumagawa ngayon sa kanyang pangalan at darating bilang Panginoon ng ikalawang pagparito at Panginoon ng paghuhukom. Gamit ang kumpiyansa na si Jesus ay namatay sa krus at nabuhay na mag-uli. Ayon sa Biblia, ang mga miyembro ng sinaunang simbahan ay lumakad na kasama si Jesus. Number 1. Ang kahalagahan ng kaligtasan. Ang Diyos na siyang salita ay nagkatawang tao at naparito bilang liwanag para sa mga naniniwala sa mga katotohanang ito. Binigyan sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan chapter 1 verses 1 to 14. Inihanda ng Diyos ang kaligtasang ito mula sa mahabang panahon. Efeso chapter 1 verses 3 to 11. Number 2. Ang dahilan kung bakit hindi umiiral ang pagkabigo kung sumasampalataya ka at lalakad kasama si Hesukristo. Inilarawan ni Kristo ang kanyang sarili bilang pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya pinadala niya si
si Kristo para iligtas ka nang walang anumang dahilan. Ang mga nakakita kay Jesus ay nagpatotoo na siya ay Diyos. Ang mga katibayan niyan ay ang mga gawang nagligtas sa maraming tao. Amen. Number 3. Paglakad kasama ni Kristo mula sa sandaling mayroon kang katiyakan sa Ebanghelyo. Magsisimula kang lumakad kasama si Kristo sa pamamagitan ng pagyakap sa puso ni Jesus. Pilipos chapter 2 verse 5. At pagtingin sa krus ng may kababaang loob. Pilipos chapter 2 verse 8. Natitiyak mo na ang tagumpay sa hinaharap ay garantisadong Pilipos chapter 2 verses 9 to 11. Matapos makumpleto ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo, nangako siya ng isa pang kapangyarihan. Ibinigay niya ang susi ng pangalan ni Kristo at ang sagot ng 393. At pinahintulutan ang mga alagad na magpatuloy sa the 7 grand journeys. Ang salitang nagbigay daan sa kanila na madaig ang lahat ng mga pader at makapasok sa pagpapalang iyon ay pananampalataya. Ang problemang kinakaharap mo ngayon ay ang katuparan ng pangakong ilipat ang Ebanghelyo at gawin kang saksi. Amen. Let us pray. Mahal na Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, naway ngayon ang araw kung kailan ako gumaling sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, mangyaring bigyan ako ng bago at hindi kilalang lakas at tulungan akong magsimula sa pamamagitan ng iyong mga gawa ang tunay na kilusan ng Ebanghelyo ng mas malakas. Maraming mananampalataya ang nagsimula sa bagay na hindi ang Ebanghelyo, mangyaring tulungan akong maging isang saksi na tumutulong sa kanila sa pangalan ni Hesukristo. Dalangin ko. Amen.